Maria's POV. Kung siyang tatanong na hindi siya nag-e-expect na uuwi na maaga sa Jeffrey para samahan siyang sumundo kay Margaret. Ilang beses ba namang hindi tinupad ng lalaking ito ang pangako niya sa bata. Pero matapos sa naging pagtatalo nila noong isang araw, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nakangiti niyang pinagmamasta ng anak niyang nasa slide kasama si Jeffrey. Marahil ito ang unang beses na nakita niyang ganito kasaya ang bata sa nakalipas na buwan. Bagamat hindi pumabor ang tadhana sa kagustuhan niya na si Gabriel ang maging tatay ng bata ay ayos lang. Kontento siyang makitang masayang kanyang anak sa piling ng ama nito. Karga-karga ni Jeffrey si Margaret nang lumapit to sa bench na kinaupuan niya. Masuyo niyang pinunasan ng pawis ng bata. Grabe, walang kapaguran niyang anak mo. Kung di ko pa sinabing malapit ng dumilim, baka di pa yan umalis dun sa slide. Natatawang wika ng lalaki. Mommy, can we have ice cream na po? I'm hungry na eh. Marahan niyang hinaplos ang pinagpapawisang buhok ng bata. Sure, baby. Nilingon niya ang nakaupong sa Jeffrey. Bantayin mo tong bag ni Margaret. Babalik din kami agad. Tumango lamang to bilang tugon. Mula sa di kalayuan may nakita silang food vendor. Bumili sila ng 3 ice cream at isang cheese waffle para naman kay Margaret. Pagbalik nila wala na si Jeffrey sa bench kung saan sila nito iniwan. Agad niya itong hinanap sa pangamba na baka matunaw ang ice cream na binili para dito. Ilang minuto rin silang naglakad bago nila nahanap si Jeffrey. Nakatayo to sa harap ng acacia tree kasama ng babaeng kilalang kilala niya. Siya yung sa witch house ni Master Gabriel, di ba po? Shhh! Saway niya sa anak at sa lakas nun napalingon sa direksyon nila ang dalawa. Mabuti na lamang at nakapagtago sila. May kalayuan ng distansya nila mula kay na Jeffrey kaya hindi niya marinig ang pinag-uusapan nito. Gayunpaman, isang tanong ang namuo sa isipan niya. Anong dahilan at nakipagkita si Jeffrey sa babaeng yon gayong 4 na buwan nang lumipas simula nung lumayo sila kay Gabriel? Kung sasabihin ni Jeffrey na aksidente silang nagkita ni Amara sa park at nangangumusta lang to sa kanya, duda siyang totoo yon. Sapagkat sa nakikita niya, halatang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Nakagat niya ang ibabang labi at napaisip. Hindi siya sigurado pero pakiwari niya may tinatago ang lalaki at posibleng may kinalaman doon si Amara. Malalaman ko rin kung ano yon, aniya sa isip. Bago pa sila mahuli ni Jeffrey ay nagpasya na silang bumalik sa bench at umarte na parang walang nangyari. Kamusta na kaya si Ate Maria doon kay Kuya Jeffrey? 4 na buwan mula nang umalis sila dito sa mansyon, namimiss ko na sila ni Margaret. Natigil sa paghuhugas ng pinggan si Jazz dahil sa sinabing niyo ni Cynthia. Hindi niya mapigilang malungkot na marinig ang pangalan ng mag-ina. It's been 4 months but still hindi pa rin sila makaget over sa pag-alis ng kaibigan. Kung noon walang araw na hindi sila nagkukwentuhan, ngayon paminsan-minsan na lamang dahil mismo tong si Gabriel pinagbawalan silang kausapin si Maria. Kahit ako rin, miss ko na ang pagiging bibo ni Margaret. Sayang nga eh, kung nagkataon may bakante pa sa boarding house ni nanay, doon sana sila manunuluyan muna. Mas malapit kumpara sa bago nilang tirahan ngayon. Ana Jazz at ipinagpatuloy na ang paghuhugas ng mga plato. Alam mo kung nasan siya te? Bisitahin naman natin pag may time tayo. Oo, pero sa kabilang bayan pa. Ang kaso di naman tayo makakaalis, gayong stay in tayo. Di rin tayo pinapayagan mag-leave. Ewan ko ba dyan kay sir? Magmula nang pinalayas niya si Maria sa mansyon, naging mahigpit na sa mga maids and staff. Inis na pumalatak si Cynthia. Kung bakit kasi si Kuya Jeffrey pang nakabuntis dyan kay Ate Maria eh. If ever na si Sir Gabriel ang tatay ng bata, baka sakaling nahilot pa ang relasyon nila. Hindi magkakandalit-salit siyang lahat. Tumpak, idagdag mo pang nabuntis ni Sir ang bruhang lokoret na si Amara. Ewan ko lang kung may mangyari pang comeback kina Sir at Maria. Sang-ayon naman ni Jazz. Balita ko pa naman, balak na nilang magpakasal after mga anak ni Bruha. Nakakainis. Pag nangyari yun talagang magre-resign na ako. O baka naman gusto mo ngayon pa lang sisantihin na kita. Kapwa kinagulat ng 2 maids ang pamilyar na boses na narinig nila mula sa likod. Dahan-dahan silang lumingon at bumalaga sa kanila ang galit na mukha ng babaeng pinagchichismisan nila. Andito ng Bruha? Pabulong na wika ni Cynthia. Did you just call me a witch? Narinig mo naman, 'di ba? Bakit nagtatanong ka pa? Pambabara ni Jazz na halatang kinainis ni Amara. Naningkit ang mga mata nito at tinuro sila. Umayos kayong dalawa ha.
Isang tawag ko lang sa boyfriend ko sa kalsada kayo pupulutin. Not only that, using his father's connections, I'm gonna make sure pati pamilya ninyo maghihirap. Do you want that? Jazz laughed sarcastically. Kawawa ka naman, Amara. Hindi mo ba magawa yan ng mag-isa? Puro ka asa sa ibang tao. Daig ka pa ng walang mga kamay at paa. Ang hina mong nilalang. How dare you? Akmang sasampalin nito si Jazz pero maswerte niyang nasalo ang kamay ng dalaga. Ang hirap sa inyong mga kontrabida. Puro kayo how dare you? Wala na bang ibang punchline? Gas-gas na yan eh. Mag-isip ka naman ng iba na maging unique ka. Tama, sang-ayon ni Cynthia. Mariing kumalas ang dalaga. You two are a bunch of crazy. She walks out in defeat. Jazz and Cynthia waved at her. Bye! Nanunuksong nila sabay high five. Cynthia's POV. Mag-isang inakyat ni Cynthia ang second floor pasadong alas 8 ng gabi. Kung tutusin, dapat tapos na ang trabaho niya sa maghapon kung di lang siya inutusan ni Amarang kumuha ng towel mula sa laundry room ng ganitong oras. Inis niyang nilakad ang hallway ng ikalawang palapag, bitbit ang malinis na puting tuwalya. Huminto siya sa master's bedroom at kumatok, ngunit walang sumagot kaya nagdesisyon na siya na pasukin ang silid. Wala siyang naabutang tao roon, ngunit dinig niya ang malakas na pagkanta ni Amara mula sa banyo, kaya napagtanto niyang naliligo pa ito. Pumasok siya sa banyo at isinabit ang tuwalya sa likod ng pintuan. Sakto naman paglabas niya biglang nagring ang cellphone na nakapatong sa ibabaw ng higaan. At first, hindi niya sana yon papansinin, pero may kung anong enerhiya na nagtulak sa kanya para damputin ang cellphone ng dalaga. Isang text message mula sa unregistered number ang nag-pop up sa lock screen nito at dahil notification lamang yon hindi niya mabasa ng buo ang mensahe. Gayunpaman sapat ng ilang salitang nakadisplay doon para makaramdam siya ng kilabot. Isang pangalan ang unang sumagi sa isip niya, si Gabriel. Kailangan malaman ni Sir Gabriel ang tungkol sa kalokohan ng babaeng to bago pa mahuli ang lahat. Maingat niyang binalik ang cellphone sa orihinal nitong pwesto at mabilis lumabas ng kwarto. Hinarap niya si Sir Gabriel pero wala ito sa loob kaya naisipan niyang lumabas ng mansyon hanggang sa makarating siya sa gazebo at doon naabutan niya ang kanyang amo na nakikipagkwentuhan kay Steven. Sir Gabriel! Hingal na hingal siyang huminto sa harap ng mga ito. Cynthia, why are you here? What's wrong? Kinakapos man ang hininga, pinilit niyang magsalita. Sir, may kailangan kayong malaman tungkol kay Amara? Maria's POV. Madaling araw ng Martes nang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog si Maria. Ramdam niyang may kumakalabit sa kanya kaya dahan-dahan niyang minulat ang mga mata. Ang una niyang nasilayan ay ang kanyang anak na umiiyak. Nakahiga ito sa tabi niya, pulang-pula at basa ng pawis. Bakit, baby? Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? She asked worriedly. The girl didn't answer so she touched her forehead only to realize how hot it was. Naku po anak, napakatas ng lagnat mo, bulalas niya. Hindi niya na alam ang gagawin sa totoo lang. Ilang araw na kasing pabalik-balik ang lagnat ni Margaret kung kaya hindi ito makapasok sa eskwelahan. Pinatingnan nila to sa health center at napag-alaman na may UTI ang bata. Tinuloy nila ang gamutan sa bahay pero sa halip na gumaling, tila ba mas lumala pang sitwasyon dahil bukod sa lagnat at pagsusuka ay napansin din niya na tinutubuan na rin ng rashes ang bata na lalo pang nakadagdag ng kaba niya. Kaagad niyang ginising si Jeffrey. Come on, wake up! Bumangon ang lalaki mula sa kinihigaan nitong papag. Ano bang nangyayari? Nilagnat na naman si Margaret at tinubuan na rin to ng pantal sa katawan. Masama ng kutob ko. Baka kung saan pa mapunta to. Dali na natin siya sa ospital ngayon na. Sige, mabuti pa nga. Sang-ayon na Jeffrey. Mabilis pa sa alas 5 tumayo ang lalaki. Maingat na binuhat ang bata palabas ng kanilang kwarto. Dahil wala nang masakyan ng mga oras na yon, dumiretso sila sa barangay hall upang humingi ng tulong. Sakay ang ambulansya ng barangay, mabilis nilang narating ang pinakamalapit na ospital. Gabriel's POV. Kulay puting kisame na may malaking chandelier ang unang bumungad kay Gabriel pagmulat ng kanyang mga mata. Natagpuan niya ang sarili sa sofa ng living room kung saan siya nagpasyang magpalipas ng gabi. For the past 4 months, tiniis niya ang mga gabing katabi niya sa Amara, but this time he had enough.
He couldn't get over what Cynthia told him last night. Bagamat sabi lang yon ng kasambahay at wala naman tong hawak na ebidensya, tila nagsilbi yung babala sa kanya upang wag pagkatiwalaan si Amara. Kung totoo man yon, tiyak na hindi niya to mapapatawad. Dahil gawa sa salamin ng ilang parte ng bahay, kita niya ang mataas na sikat ng araw mula sa labas. Tumingin siya sa orasan at 8:30 na ng umaga. He headed to the kitchen and have a cup of coffee, pero kalahati pa lang ang naiinom niya, nawalan na siya ng gana. Admittedly, iba pa rin na magtimpla ng kape si Maria at hanggang ngayon hinahanap-hanap niya ito. He truly misses her coffee. Nagpasya na nga siya na umakyat sa master's bedroom, ngunit nasa pintuan pa lang siya maririnig na niya ang salita mula sa loob ng kwarto. It was Amara. She was probably talking to someone over the phone. Well, what else could be the reason why she was talking, right? Sinubukan niya na itapat ang tenga sa pinto, pero hindi niya marinig ng buo ang sinasabi nito. At kahit delikado man, dahil baka mahalata siya ng dalaga, ay napilitan siya na pihitin ang doorknob at dahan-dahan binuksan ang pinto. Natagpuan niya ang dalaga na nakatayo sa harap ng glass window, hawak ang telepono nito. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto at nakinig ng mabuti sa pinag-uusapan nila ng taong nasa kabilang linya. You wouldn't believe this. That guy texted and tried to blackmail me. I don't know how he got my number but I managed to block him before my boyfriend saw his message. Kaagad kumunot ang noon niya sa kinuwentong yon ni Amara. Hindi niya tukoy kung sinong kausap ito sa telepono, pero ang suspetsya niya baka isa yon sa mga kaibigan nito. Moreover, nagtutugma ang naririnig niya ngayon sa ibinunyag ni Cynthia kagabi tungkol sa text message na nakita nito sa cellphone ni Amara. Patunay na nagsasabi ng totoo ang kasambahay. Ipinagpatuloy niya ang pakikinig. Yeah, exactly. And you know what he says? If I don't give him money, he will expose my secret that he was the father of my child and not Gabriel. Kung alam ko lang na mangyayari to. Sana pala hindi ko itinigil ang pag-inom ng birth control pills nung bumalik ako ng Maynila. At sana hindi ako sumama sa house party ninyo nung gabing wala si Gabriel sa mansyon. Hindi ko na sana makikilala pa ang pesteng lalaki na nakabuntis sa akin. Wala sana akong iintinding problema ngayon. Saglit na huminto ang mundo niya at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi niya alam ang house party na dinuluhan ni Amara, but then at the same time, she was freeloading in his house. May mga pagkakataon na busy siya sa kabi-kabilang mga projects and recordings to the point na hindi niya na nagagawa pa na umuwi ng mansyon. Marahil yon ang nakuhang pagkakataon ni Amara para makadalo sa nasabing pagtitipon nang hindi niya nalalaman. Kung tutuusin, wala siyang pakialam kung sino-sino pa ang makasiping ng dalaga, gayong wala na nga rin siyang nararamdaman para dito. Kung hindi niya matatanggap, ay palalabasin nito na siya ang ama ng sanggol sa sinapupunan nito, gayong hindi naman pala. Kiniyom niya ang isang palad at pinipigilan ng sariling makagawa ng bagay na baka pagsisihan din niya sa huli. Now, what am I gonna do? I went this far already. Ayoko na masira ang plano ko dahil malapit na akong manganak at may kasal kay Gabriel. I need to do something. Hindi na kailangan. Tinulak niya ang pinto para makapasok siya sa kwarto. Dahan-dahang humarap sa kanya si Amara. Kita niya ang di maipintang mukha ng dalaga dahil sa paggabigla. Kusa nitong nabitawan ng hawak na telepono. Gabriel, kanina ka pa ba dyan? Anito na halatang kinakabahan. Yes. I've been here long enough to hear what I need to hear. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ang sabi mo, matagal mo nang tinigil ang birth control mo, kaya akala ko nabuntis kita sa Palawan. Yun pala, saka ka lang tumigil nang makabalik ka ng Maynila. Tapos ngayon, malaman-laman kong iba pala ang tatay niyan at ang gusto mo ipaako sa akin ang pagiging ama ng batang hindi ko naman talaga kadugo. Let me explain, Gabriel. You see, I was just joking. Nawalan siya ng kontrol sa sarili at nagdilim ang paningin niya. Basta niyang sinugod ang babae at galit na itinulak ito dahilan para mapasandal si Amara sa babasaging bintana. Mariin niyang hinawakan ng magkabilang pisngi nito at tinapunan to ng nakakatunaw na tingin. You're just joking. Really? Wag mo akong gawing bobo. I've heard everything. Peste ka. 4 na buwan kitang tiniis para lang sa batang yan.
4 na buwan mo rin pala akong niloloko? He shouted like a madman who escaped from the prison jail. Gabriel, please. Nasasaktan ako. Mahinang sambit ni Amara. Halos bigain niya na ang mukha ng dalaga, ngunit sadyang wala siyang nararamdaman na awa para dito. Wala akong pakialam. Kulang pa yan sa lahat ng panloloko mo sa akin. Sa araw-araw na pagtitiis ko, nakatabi kita sa kama, at sa bawat araw na nakikita ko ang pagmumukha mo, you know what? Kung hindi dahil sa batang yan, I would be caught seeing in public with a liar like you. Galit niyang binitawan si Amara. So para mong sinabi na never mo akong minahal, ganun ba, Gabriel? Anito. Hindi kita kayang mahalin at isang malaking pagkakamali ang pinatuloy kita sa buhay ko. You ruined my life, Amara. You ruined me. Kaya simula sa araw na to, opisyal ko nang pinuputol ang kaugnayan ko sa'yo. Mag-empake ka na at umalis ka na dito? Deklara niya, bagay na tinutulan ng dalaga. Nagmamadali na pumunta si Amara sa kanyang kinatatayuan at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. I'm so sorry, baby. Nagawa ko lang naman yun lahat dahil mahal kita eh. Please forgive me. Pangako, magbabago na ako. Huwag mo lamang kong paaalisin. Parang awa mo na. I can't live without you, Gabriel. Pagmamakaawa nito habang nakapulupot ang mga braso sa binti niya. Humagulhol na si Amara sa halap niya, patuloy na humihingi ng tawad, bagay na hindi niya pinapakinggan. Buo na ang desisyon ko. Wala ka ng lugar sa pamamahay ko, so pack your stuffs. Dinuro niya ang dalaga. Wag na wag kong makikita ang pagmumukha mo pagbalik ko, dahil baka kung ano pang magawa ko sa'yo na iintindihan mo. Gabriel, no! Persahan niyang inalis ang kamay ni Amara mula sa kanyang binti at naglakad palabas ng master's bedroom. Hindi niya kayang magstay dito habang nandito pa rin ang anino ng babaeng yon. Kaya naisipan niya, lisanin ng mansyon, dumiretso sa garahe upang kunin ang kanilang sasakyan. Ilang hakbang na nga lamang ay nasa loob na siya ng garahe nang matunugan niya ang boses ng isa sa mga katulong sa hindi kalayuan. Sir Gabriel, sandali! Hindi niya to nilingon pero sigurado siya sa Jazz yon. Tuloy-tuloy siya sa paghakbang hanggang sa makalapit na sa sasakyan. Akmang bubuksan niya na ang pinto ng kotse nang mapansin niya sina Jazz at Cynthia na humahangos papalapit sa kanya. Habol hininga ang mga itong huminto sa tapat ng kotse. Sir, baka pwedeng... Not now, Jazz. I'm not in the mood to deal with any one of you. Can you please leave me alone? Diretsahan niyang saad sa dalawa. Pero sir, emergency po ito. Baka po pwede kaming sumabay sa inyo kahit dyan lang po sa labas ng subdivision? Pakiusap naman ni Cynthia. Bakit? Saan ba kayo pupunta? Hindi nga kayo nagpapaalam sa akin eh. Usisa niya. Sa tagal-tagal na nagtatrabaho ang dalawang to sa mansyon, kabisado niya ng ugali ng mga ito. Hindi to basta-bastang aalis ng mansyon nang walang mabigat na rason. Suspetsa niya may hindi magandang nangyari pero ano naman kaya yon? Eh kasi po, tumawag sa akin si Maria ngayon lang. Sinugo daw sa ospital si Margaret kaya kailangan makarating kami doon sa lalong madaling panahon. What? Gulat na reaksyon niya. Yes sir, at kailangan masalinan ng dugo ang bata dahil masyado daw mababa ang platelet nito. Sir, nakikiusap kami sa'yo. Mabigat ang pinagdadaanan ng kaibigan namin. Kailangan na catch namin siya. Dadamayan namin. Santabi muna natin ang galit, sir. Malaking tulong na maihatid ninyo kami kahit sa labas ng subdivision. Wala kasi kaming masasakyan dito sa loob eh. Sige na po. Dagdag pa ni Cynthia. Kagad siyang kinabahan sa masamang balitang natanggap mula sa dalawa. Bagamat di maganda ang takbo ng relasyon nila ni Maria ngayon, ay di niya magawang tiisin ang batang nagkaroon ng malaking papel sa buhay niya. He won't sit in a corner doing nothing. Kailangan siya ng bata. San bang ospital na yan? Sa Silverwood po. Tinapik niya ang bubong ng sasakyan. Okay, hop on in. We're going there. Walang pagdadalawang isip na sabi niya. Salamat sir. Kaagad sumakay sa backseat ang dalawang kasambahay. Pinaandar niya ng kotse at pinaharurot yon papunta sa naturang pagamutan. Maria's POV. 9:00 ng umaga nang mailipat sa pediatric ward si Margaret. Based on the tests conducted on the patient, she was diagnosed with dengue at bumababa ang platelet count kaya kailangan masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon.
Ngunit sumalubong sa kanila ang malaking problema. Naubusan na ng type O ang ospital na siyang kailangan nila. Gustuhin man niyang mag-donate, hindi siya pinayagan dahil ultimo siya masama rin ng pakiramdam. Sinubukan niyang kontakin si Jazz at nangako to na bibisitahin si Margaret. Batid niyang willing mag-donate ang dalawa pero hindi siya sigurado sa blood type ng mga ito kaya wala ring kasiguraduhan. Ang tanging natitirang pag-asa na lang ay si Jeffrey. Di naman siya nahirapan na kumbinsin ng lalaki dahil ito mismong nag-volunteer na mag-donate ng dugo. Lumabas lang saglit upang kausapin ng nurse na in charge para sa gagawing blood transfusion sa bata. Hiling niya, maging successful si Jeffrey sa balak nito na dugtungan ang buhay ng kanilang anak. Tumatakbo ang oras at bawat minuto ng lumilipas, lalo nagiging kritikal ang kondisyon ni Margaret. Kung dito agad masasalinan ng dugo, posibleng kapahamak ng bata at ayaw niyang mangyari yun. Di niya napigilan ang pagpatak ng luha habang malungkot na pinagmamasdan ng kanyang anak na nakaratay sa kama. Marahan niyang hinahaplos ang pawisan nitong noo. Lalaban tayo anak ha? Huwag kang susuko. Nandito kami. Nandito ako para sa'yo. Ilang sandali pa napansin niya ang pagpasok ni Jeffrey sa ward. Lumapit to sa kanila at kapansin-pansin ang mabigat nitong daladala at tila may nasagap tong masamang balita. Ano nangyari, Jeffrey? Anong sabi ng nurse? Sita niya rito. Di raw ako pwedeng maging donor. Type AB ako. Nakatungong sambit nito. Nasabunot siya dahil ng inis. Pakiramdam niya binagsakan ng langit at lupa siya sa narinig. Paano na ngayon? Kanino siya hihingi ng tulong? Kinuha niyang cellphone sa bulsa at naisipan na tawagan sa Jazz. After a few rings, sumagot din to. Nasaan na kayo? Bungad niyang tanong sa kaibigan. Kalalabas namin ng subdivision. Kala ko nga maglalakad kami ni Cynthia hanggang kanto eh. Mabutit may nagdilang anghel na tumulong sa amin. Inihatid kami papuntang ospital. On the way na kami. Ano nga palang balita sa donor? May nahanap na ba kayo? Nasapo niya ang noo. Wala pa rin eh. Si Jeffrey na lang inaasahan ko ang siste. Hindi pala to pwedeng mag-donate sa blood type nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Mars, nakakayaman tong itatanong ko pero posible kayang may type O sa inyo ni Cynthia? Baka pwedeng kayo na lang mag-donate sa anak ko. Sige na naman no. Wala na akong malapitang iba eh. Kailangan may isagawa ang blood transfusion kay Margaret. Ayun lang Mars. Type A kami pareho ni Cynthia eh. Malamang sa malamang, di rin kami pwedeng mag-donate. Tuluyan na bumagsak ang luha niya. Pero wag kang mag-alala. May kilala akong pwedeng makatulong sa'yo. Sino? Kunot noong tanong niya. Basta pagdating namin dyan, nagagaranti ako tapos ang problema ninyong mag-ina. O siya, hintayin mo na lang kami ha? Huwag kang paka-stress. Magiging okay ng baby Margaret natin. Bye! Dahil sa sinabi nga ni Jazz, tila nagkaroon siya ng pag-asa na magiging maayos din ang kanilang kalagayan. Hindi niya tsak kung sinong tinutukoy nitong tutulong sa kanila pero may tiwala siya sa kaibigan at panghahawakan niya ang sinabi nito.